Merry Christmas po. Buksan na po natin kaagad ito pong ika-15th na window para po sa ating chocolate sa advent calendar. Okay, makisama ka. Ayan, ang galing, nakuha ko kaagad. Okay, so shooting star. So ito po yung ating pong chocolate for today. Kainin natin at magbasa na tayo ng story. Okay mga spooky dolls, so ang gabing ito ang ating pong ika-15 ng ating pong 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. So ngayon na po ay basahin na po natin ang kwentong ito para sa gabing ito. Hello po sa inyong lahat. I-share ko lang po ang story ng family experience namin na kung di ako nagkakamali ay nangyari noong 1999 sa Antipolo. Doon kami dati nakatira. Meron naman kaming maayos na pamumuhay. Sa loob ng bahay namin, alam namin na meron kaming alagang puting duwende. Actually, yung lola namin yung talagang may alaga noon. Sobrang bait naman ito. Ramdam namin ang bawat akabang noon kapag dumadaan sa aming hagdan na gawa sa kahoy na nara. Nakakatuwa pa nga na sa loob ng obe namin siya malimit na katambay. Panay ang pasok ng swerte sa pamilya namin mula noon. Pero nagbago ang lahat mula nang magkaroon ng masamang bisyo ang father ko. Nabenta niya ang lahat ng mga ari-arian namin at nalaman din namin na pati pala ang bahay namin mawawala din dahil naibenta na rin pala ng father ko. Doon nagsimula ang kalbaryo sa aking pamilya. Isang gabi, wala kaming kuryente. Tanda-tanda ko na naputulan kami. Tanging gasera lang ang gamit namin noon at sabay-sabay kami naghahaponan ng magkakapatid habang hinahantay namin ang pagdating ng father ko. Sabi ng kuya ko sa akin, "Pakiabot nga ng kutsara." Hindi ko pa nagagawa, biglang may umalingaw-ngaw na boses lalaki na sobrang laki na hindi namin malaman kung saan nanggagaling. Alam niyo yung parang galing sa ilalim ng lupa yung boses? Tapos sumigaw kami noon. Ang nanay naman namin noon biglang nagsalita ng, "Kung ikaw yan, huwag kang manakot. Alam mo namang walang kuryente." Tatay ko ang tinutukoy niya. Pero di pa natatapos nang biglang ulit umugong yung boses at sa loob na ng bahay namin nanggaling. 4 na beses na nagpalipat-lipat ang pwesto. Lahat kami noon nagsipagtakbuhan palabas ng bahay at pagbukas namin ng pinto, may pusang itim na sumalubong sa amin. Hanggang sa nibenta na nga ng tuluyan yung bahay namin at nangupangan na lang kami sa isang maliit na apartment. Nagkaroon kami ng maliit na tindahan pero sobra talaga kami naghirap. Alam niyo yung buhay na sobrang bigat na kahit na kumikilos ka naman, wala pa rin nangyayari. Nataon pa na lagi akong may sakit noon. Ang tindahan namin kahit maraming bumibili, palubog pa rin ang kita. Isang araw, inaapoy ako ng lagnat. Nakaupo ako noon sa rocking chair o tumba-tumba. Ako lang yung naiiwan sa bahay noon. At saktong papasok ng bahay yung kuya ko, pagkakbang pa lang niya sa loob, biglang may nagsilita sa may ulunan ko. Yung pa rin yung boses na narinig namin noon sa bahay namin, ganun na ganun yung narinig namin ng kuya ko. Nagtalokbong ako ng kumot noon. Sabay-sabay din nagbagsakan yung mga nakadisplay naming CD kahit wala namang hangin. Sumisigaw na yung kuya ko sa akin noon, "Takbo na! Tara na sa labas!" Pero wala din ako sa sarili ko noon. Hindi ko matandaan kung paano ako nakatayo at nakatakbo. Paglabas ko ng bahay, tinawag ko kaagad ng kapitbahay namin. Hindi pa namin sila ganun kakilala. Napag-alaman namin na albularyo pala siya. Pinapasok niya kami sa bahay nila. Hinawakan niya kaagad yung pagitan ng daliri ko noon at tinutusan akong pumikit. Sabay tanong sa akin kung anong nakikita ko. Noong mga oras na yon, kitang-kita ko na may maliit na elemento na nakasuklob ng telang itim. Sagot ng albularyo sa akin, may duwende daw na nakatira sa bahay namin dati. Puti daw ito, pero nagalit sa amin dahil sinira daw namin ang kanyang tirahan. Napag-alaman ko na ang mga duwende pala, posible pala na dati mabait, pero nagiging masama din. Alright, since medyo maikli po yung first story natin, magbasa po tayo ng panibago. Isa po akong Kristiyano.
isang born-again Christian. Lumaki kami sa simbahan dahil active member yung family namin magmula sa mga lola at lolo ko. May sakit na ang lola ko. Siya pala yung nani ng papa ko. Halos hindi na siya tinatanggap sa ospital dahil hindi naman siya napapagaling. Hindi na rin umiinom ang lola ko ng mga gamot na binibigay sa kanya. Kaya sa pang-5 beses sana na ipapahospital siya, hindi na siya tinanggap. Ang katwiran nila, useless lang naman dahil niluluwa lang naman daw ni lola ang mga gamot. Kaya naman sa bahay na lang si lola, naka-oxygen para hindi ganong mahirapan. Umuwi na lahat ng mga anak niya na nasa malalayong parte ng Pilipinas nakatira. Pati na rin yung mga pinsan ko para makita siya dahil oxygen na lang daw ang bumubuhay sa kanya. Kahapon, tumawag ang tita ko at tinatanong kung makakauwi ako ng Pilipinas upang bisitahin si lola. Sinabi nila mama na hindi ako makakauwi dahil hindi ako pinayagan ng mga employer ko. Ang sagot naman ni tita kay mama, "Ete, hinahanap siya kasi ni nanay. Lagi niya tinatawag yung pangalan niya." Which is nga ako yun. Doon na nila sinabi na kailangan daw kasing ipasin ni lola yung dapat niyang ipasa sa panganay na anak ng kanyang panganay na anak para daw hindi siya mahirapan. Umiyak si lola. Hirap na daw siya. Hindi niya raw ito pwedeng ipasa sa ibang apo dahil ang bilin sa kanya ng kanyang ina, dapat sa panganay na apo lamang ito ililipat. Nung una, hindi naman naniniwala sila mama at papa, pati na yung mga kapatid ko. Dahil nga syempre kung totoo man ang mga anting-anting, bilang Kristiyano, hindi mo dapat tanggapin ito. Pero habang nahihiwagaan sila, naalala nila na yung lola namin na nanay ni lola ay pinahirapan din bago mamatay. Kaya ba siya pinapahirapan dahil sa bagay na yun? Tanda-tandaan namin ng mga kapatid ko na nagsuka siya ng maraming dumi ng tao. Mabaho na si lola, parang patay na nabubulok na hayop. Kaya hindi kami pinapapunta palagi sa bahay niya dahil baka daw magkasakit din kami. Sabi ni papa, parang patay na daw ang kabilang katawan ni lola. One time narinig ko ang mga tito ko na pinag-uusapan na nalaglag daw ang mga daliri ni lola mula sa kanyang mga kamay. Nilabas na rin siya sa ospital dahil nga hindi na nga siya mapagaling. That time si lola, na may sakit nga ngayon, nag-aalaga sa kanya. Naisip namin na siguro naawa siya sa nanay niya dahil mahal na mahal niya ito, kaya napilitan siyang tanggapin yung anting-anting na yuna at mahigpit na bilin ipapasa nga ni lola sa panganay na apo, na babae, o sa anak niyang bunso na may anak na lalaki. Ngayon po, kinukulit ako ng mga kapatid ng papa ko na umuwi ako para kunin ko daw yung dapat ipasa ni lola para mawala na raw yung paghihirap nito. Nagalit nga yung papa ko dahil ayaw niyang pumayag at ang sabi niya, consequence daw yun sa pagtanggap niya dahil alam naman daw ni lola na mali ang pagtanggap ng ganyan. Ngayon, hindi na nakikipag-usap si papa sa kanila at binantaan na wag akong kokontakin. Nag-research ako tungkol sa mga anting-anting at mostly mga kwintas naman ang nakikita ko. Pero bakit sa lola ko nilunok niya? Ang akala ko, ginagawa lang to ng mga lahing aswang, tsaka si Darna. Hindi ko alam kung may katotohanan ba talaga ang mga ganitong bagay o katahang isip lamang. Pero kahit ano pa man, sana madala sa panalangin ang kalagayan ng lola namin. At kung ano man yung hiwaga na nararamdaman ni lola ngayon. Until now, hindi ko pa rin alam kung totoo ba o hindi, pero nagpa-flashback sa isip ko yung itsura ng nanay ni lola at ni lola ngayon. Na baka nga sa laki ng mundo, hindi natin alam na baka nag-i-exist talaga ang mga ganito. Okay, ngayon naman po i-discuss po natin yung mga stories na aking pong binasa para sa video. Dun sa first story, okay, wala dapat itong sisihin kung hindi yung tatay na napakawalang hiya, okay, na sinira yung kanilang kinabukasan, yung buhay nila. Hindi naman nabanggit dito kung ano bang bisyo ito. So, hindi nasabi kung bisyo sa sugal, bisyo ba to sa alak, drugs, babae, o kung ano pa man. Pero kung ano pa man yun, napakawalang kwenta niyang ama. Okay, so dahil sa kanya nasira ang buhay nilang lahat. Ayan ang masama dun eh. Okay, buti sana kung binata siya, di ba? Kaso kahit na sabihin natin binata siya, kasi
bahay yun ng nanay niya, ganyan siguro. Tapos nalulong sa bisyo daw, ganyan. Kaya kayo guys ha, hanggat maaari, habang maaga pa, wag na kayo magpalulong sa bisyo. Lalong-lalo yung sugal, mga drugs, ganyan. Wala kayong mapapala dyan na mabuti. At hindi ko naman alam kung bakit ba may mga taong ganyan na nandadamay pa ng buhay ng iba. Katulad niyan, maayos ang buhay nila tapos bigla na lang sila naghirap ng bonggam-bongga. And then yun, nagalit tuloy yung duwende sa kanila. So para sa akin, okay, kung ako niyan sa kalagayan nila, kung ako yung asawa noon, kunyari, kasi kung anak ako, wala na akong magagawa. Pero kung ako yung asawa ko yun, gumawa ako ng paraan, pinatulfo ko yun, ginawa ko ng paraan para mawala siya sa buhay namin, ganyan, at para hindi kami pestehin dahil sa kanya. Okay, kasi nga napakawalang kwenta niya. Wag niya kami, kung palubog siya, wag niya kami isama palubog. Bahala siya sa buhay niya. Okay. Anyway, doon naman tayo sa pangalawang kwento regarding nga po dun sa lola. Na hindi niya nabanggit kung ano ba tong lola niya, kung anting-anting ba to. Kasi wala naman siya nabanggit na may kakaibang kapangyarihan o kakayahan yung lola niya. So, hindi rin naman niya nasabi kung mangkukulam ba yung lola niya o aswang o kung whatever. Pero kung ako to parang ako kahit ako since wala naman siya nabanggit na mayroon napapala yung lola niya doon, hindi parang mapapaisip din ako kung tatanggapin ko yun o hindi. Kasi parang ano to, kailangan parang more on sumpa siya parang ipapasa mo yung sumpa. Okay? Kasi hindi naman niya nabanggit, ano ba tong, ano bang meron sa lola niya na, nung talanggap niya, nakakapanggamot ba siya? Meron ba siyang kakaibang kakayahan, like nakakalipad ba siya? O yung mga tipo naging invisible o kung ano pa man. Pero whatever, kung ano pa man, nakakalungkot na nangyari yun sa kanya, na naghihirap nga siya dahil sa kanyang anting-anting, kung anting-anting nga ba yun. Okay? So, para sa akin, nakakatakot yun. Pero basahin lang natin yung nakita ko dito na comment regarding dito. According dito, parang dagdag lang naman. Okay? Hello po, naalala ko po yung lola ko, nanay ng mama ko, butas-butas na po yung katawan niya. Pero hindi pa siya patay, may uod na din na lumalabas sa butas at nakikita ko dahil ako mismo yung naglalaban ng damit niya. Pero buhay pa po siya. May tanim ang lola na kahit bulok na ang katawan, humihinga pa rin siya, walang tumatanggap sa anak niya. May pinapainom sila para mawala, nahulog sa lupa. Hugis bigas daw yun, pag nawala yun, tumigil na din yung paghinga niya. Oh my God. So kaya ito pala siguro yung sinasabi. Kasi parang, alam mo to, parang may mga narinig tayong mga kwento na yun nga, hindi daw mamamatay-matay, naghihirap daw. Pero hindi naman nila in-specify kung ano ba yung paghihirap nito. Akala ko naman masakit lang yung ulo, hindi makakilos, hindi makatulog or what. Pero yung mga ganito pala kagrabe na nabubulok na yung katawan. Ganun pala yung sana in-specify nila na ganun pala yung paghihirap na tinutukoy nila na hindi naman nila dinidetali na okay, ganyan na pala kagrabe. As in talagang napaka-worse pala, hindi lang siya yung tipo nanghihina ako, parang pagod na pagod ako, ganyan. Na para bang, yung para bang nang hapong-hapo ka lang. Iba palang kasing paghihirap talaga ito. Kung gano'n naman pala, Diyos ko, nakakatakot. So, lubusin na natin, basahin na rin natin to. Yung tiyuhin ko, kapatid ni Ermats, meron siyang anting-anting. Bata pa ako nang pumanaw siya at before siya madeds, naging bedridden siya. Bago siya natuluyan, pinadukot niya sa pinsan ko, firstborn niya, yung agimat niya sa bibig. Nakita ko yung pagkuha ng pinsan ko at gumamit siya ng tissue, pero parang wala naman daw siyang nakuha. So hindi talaga namin alam kung meron ba. Ano ba to? Parang hindi pa sila sigurado. Kung namatay na, siguro malamang meron, okay na yun. I don't know if same sa tito ko, pero ang ginagamot naman niya ay singaw, laso sa Kapampangan. Tuwing may singaw kami sa family, pinapasulat niya sa papel yung pangalan namin, tapos pupunta siya sa likod ng bahay, dadasalan niya, sabay sunog ng papel. Then di mo namamalayan na magaling na yung singaw mo. Kaso namatay si Tito at wala na yata napasahan ng ability niya. Simple lang naman pala na kayang gamutin, singaw lang. Anyway, hanggang dito na lang po tayo guys sa video na ito. I hope na nag-enjoy kayo. Kita-kits po tomorrow. Bye-bye!